Okay, sir. Sa isang interview po sa isang TV program, sinabi po ninyo na may nakuha po kayong balita na may bagong sentro ng political power dito sa isang casino po at doon ay may nag-meeting involving big political names. Kasama raw po dyan at may mga umamin na po, no? Ang dating Senate President, Tito Soto, Sandro Marcos, ang House Speaker, at sinasabi po na ang pinag-uusapan daw ang possible no election scenario. Sir, can you tell us about the meeting, sir, sa reports po na nakuha ninyo? Nung isang linggo, Huwebes nung isang linggo, bago ko sinulat yung column na yan, nasabihan ako na nagkaroon ng meeting sa VIP lounge ng Soler, no? Na nando doon si Speaker Bogie P, kasama yung Deputy Speaker niya na si Ferdinand Hernandez, at si Senate noong panahon na yon ay Senate President Tito Soto, kasama naman si dating Senate Secretary na si Mark Mendoza, no? Si Dong. At ang napag-usapan daw ay ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly, no? At yung mga natalakay, yung napakinggan ng aking source, ang mga natalakay ay una, ang Senado once the Constitution is amended, ang Senado ay gagawing ang eleksyon by region. No? Hindi na yung ngayon na nationwide ang paghalal natin ng ating mga senador. So by region, which means 18 ang ating administrative region. Kung tig-2, pinag-uusapan daw kung 2 o 3 per region. So kung 2 per region, magkakaroon ng 36 na senators. At kung 3 per region, magkakaroon ng 54 senators. Ngayon, para magawa yun, kasi magta-transition yan, di ba? Kung magkakaroon pa ng constitutional change, yes, sir, magkakaroon ng transition. In which case, para ma-synchronize, yung mga senador na re-electionist sa 2028, bibigyan ng 3 taong term extension. No? At gayon din ang mga congressmen. Kasi siyempre, kung i-extend mo yung senador, hindi mapapayag yung congressmen na hindi sila i-extend. So yun ang napag-usapan, no? Na basically yun ang narinig, no? Yun ang nabanggit sa akin ng aking source. Sir, si Tito Soto, sabi niya, ang reaksyon niya ay, yes, he was there. The idea was brought up by the speaker daw. At yun ang mahirap, ito exact word sabi niya sa isang, ang response ay, yun ang mahirap sa lipat kwento, hindi kompleto. I simply said, I will ask my colleagues what they think of the idea. So yun ang sinasabi po ni then Senate President Tito Soto. And si Ping Lacson naman, sir, Senator Ping, sabi niya, said it's a lie. But you said, sir, that you would name your source if the story was denied. If the story was denied, hindi naman dinideny ni Senate President, dating Senate President Soto. No? At saka, I also want to tell you and inform the public, hindi lang ako ang pinagsabihan ng source. No, siyam kami. Bali siyam kami. Na kasama doon isang incumbent congressman, isang incumbent governor, no, at mga private people na private sector. Mga taga-private sector, mga businessmen or professionals, no. At kaya naman ako nagsumulat nung column ko at after that na-interview nga ako. Ang tingin ko kasi bakit kami, hindi lang ako, bakit kami pagsasabihan o pagsisiwalatan ng ganoong impormasyon
kung yun ay private, kung paano confidential, di ba? Na huwag sanang ipapublicize. At wala naman nagsabi, hindi naman sinabi na huwag kong ibubunyag o huwag kong isusulat. Alam naman nung kausap ko na ako'y manunulat, meron akong column sa Manila Standard at paminsan-minsan ako'y na-i-interview. No? So, I took the liberty of writing about it. And aside from that, I confirmed it with 3 other congressmen, no? Na wala doon sa meeting na yon. Wala sa meeting na yon. Yung 3 congressmen na kausap ko, kinonfirm na kumakalat na yung usap-usapan na yon sa loob ng ng Congress, ng lower house, no? At kung matatandaan mo, Lord, months ago, I think 4 January yata pa yon, mismo si Deputy Speaker Ronnie Puno, tinropose niya openly na magkaroon ng, pero yung kanya ay constitutional convention, di ba? Magkaroon daw ng halalan para sa delegates to the constitutional convention at palitan na or amyendahan ang kasalukuyang saligang batas.